Ready na ba? Naghangan pa ata. Maati po. Okay na? Ayan po. Pakilagay po yung title. Hindi pa rin makita. Ayan. Season 4, 26. Babasahin ko din po. Sabi dito, kung magalit na rin kayo, hindi na pala magalit. Hindi wala kayo? Hello? Kapag Christian ba bawal magalit? Sino nagsabi ng pwede? Taas ang kamay. Pwede. Sino nagsabi na hindi pwede? Wala. Yung hindi nagtaas ang kamay. Okay. Sabi doon, sorry. Kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Okay. So yun po, basahin po natin perfect antidote to bitterness. Ano ba yung antidote? Gamot, naman yung pangontra sa lahat ng antidote. Dunas. Okay. Bitterness. Okay, sige natin. Ayan. Ang bitterness daw po, o yung, ano ba sa Tagalog ng bitterness? Sama ng loob, ano ba? Ang palaya. Ha? Kapaitan. Kapaitan. Kapait eh, no? Nasabi mo pala nakapaitan na ako, di ba? Okay, bitterness. Ano daw po yung ang gas leak? Alam niyo yung pagsingaw ng gas. Ang bitterness daw po can be very discernible at first. Hindi mo masyadong mahalata, hindi mo napapansin. No? Pero there's a slight whiff of something that's not quite right. Di ba kayo pagkapansin nyo, di ba? Lalo ito, mga nanay yung mga nagluluto. Namin nyo ba yun? Tapos di ba, hanapin mo yung may nasunog o kaya may bukas na gasol. Hindi agad naman yun eh. Lalo kung medyo konti lang pagkakabukas. Pero alam mo, something's wrong. Diba? Ewan ko mga nanay, lalo mga nanay may agay. Ang tawag doon? Tutok. Tama na tutok. Kaya kayo mga lalaki, bantay kayo. Totoo ba yun? Yes. Okay. So yun po, ganun daw po yung bitterness. Hindi mo masyado napapansin na meron ka na palang bitterness. Kasi nga, ano tawag dito, kala mo okay lang. Diba? Yung sa lahat na nangyayari sa ating buhay, isa na, isip natin, nakikita natin, nakabaksa natin, nakapanood natin. Sige, natin muna. Kapag daw hindi kayo wide, awake, and alert, sabi nga, ang ano ng gaso, di ba? Pag matagal na, pag ano ng spark, pasabog. Di mo alam. Okay. Next. It is dangerous and spiritually deadly trap to fall into. Kapag tayo po ay nagkaroon ng poot, ng pait sa ating puso. Okay. Amen. Next. So, ano po yan? Bitterness is sneaky. Ano po yung sneaky sa Tagalog? Mapang? Ano po yun? Yung parang medyo, alam yung bata, pag inano mo, mag-aalis ka na, pero natakasan ka. Ano yun? Sneaky yung ano yun, gano'n na para, pero hindi napapansin. Okay, sige, it's like, para daw po siyang cancer. Di ba ang cancer po, alam natin ang cancer, ang sakit ng cancer. Hindi mo siya malalaman kung hindi na lalabas yung sintomas. Pag lumabas na yung sintomas, malalaman. Di ba? Mostly, gano'n ang cancer po. Pag nagkaroon ng sintomas, malalaman. Hindi mo alam na meron palang cancer. So, gano'n lang po yun. It's a cancer that goes undetected. But mercifully, ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng surefire method para ma-deal natin ang bitterness. Okay? Wala pong exemption dito. Lahat po tayo nakakaranas kasi lahat tayo may damdamin.
Amen? Amen. Amen? Kasi kung wala ka damdamin, ano ka? Ha? Robot. Hindi ka na. Wala ka na pakiramdam. Pag Robot. sa katabi mo, may pakiramdam ka ba? Amen? Nakakaramdam tayo. Aminin man natin hindi. Nakaka-feel tayo ng hurt. Pag yun nga, pagka matagad ka ng Kristyano or matured ka na, parang dumaan lang. Alam mo, dumaan mo, pinalaan mo lang. Diba? Kaya lang may time talaga, hindi ba iwasan, merong tumatanim. Okay? So next. Ayan, yung kanina sinabi nyo, totoo po na pwedeng magalit. Yan. Nakakatuwa po nito may nakikita ako sa mga couple. Dumadami yung mga couple natin. Yan. Sana. Try niyo po. Okay. Sabi, righteous anger is good. Indignation is not. Ito po yung paano ko ba sasabi ng indignation? Ito lang sample po natin. Bisan baka hindi nyo napapansin. Kahit ako na ko rin yung nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Sabi, meron ako nabasa, napakahirap kong mahalin yung Pilipinas. Kasi nga po dahil sa corruption, lalo yung mga sa authority natin na hindi sila lumalakad sa kalooban ng Diyos, nakakadismaya. Diba? Minsan parang ayaw ko na maniwala sa gobyerno. Tama? Naranasan niyo ba kahit ako po, parang dumadating na yung parang hinain natin na ang hirap yung mahalin. Kasi nga sabi nga nung meron pa ako narinig, sabi niya, dapat pala napasakop na tayo sa ibang bansa eh. Dati doon, gusto natin, pinagalaban natin, tayo, independent, diba? Magkaroon tayo ng sariling, katayuan bilang Pilipinas. Pero nung tumayo naman, as a Philippines, ang nakakalungkot, yung mga namumuno, walang pagmamalasakit sa ating bansa. Amen. Amen? Nakakalungkot na kamal-kamal ang pera sa korupsyon. Tapos marami po tayo kababayan po na talagang dumadaan, di ba? Healthcare lang natin, napakahirap. Amen? So, minsan talaga dadaan talaga sa puso mo. Ang sakit, yung naiinis, inis. Diba? O sino hindi nagalit sa gobyerno, tasang kamay. Lalo ngayon, nung lumabas siya, nawawala na si Ko. Diba? Nawawala na. Napawa ako yung mga doon isang araw, yung kay Alice Go, yung kasama niya na babae, yung nagre-report, hindi ko alam kung sino yan, yung dad siya niya, hindi ko alam kung ano nun eh. Sabi niya, hindi na daw mahanap. Sabi, bakit hindi mahanap? Sabi ng ano ba sila yung may mga authority? Sabi niya, nagulat din na kami. Hello? Sabi niya, parang, hello? Diba? Parang, ano na yung mga padilin lang. Diba? Ang DPWH, yung office nila, nasunog. Anong nasunog? Sabi mo, saan mo lang? Diba? Yung mga kailangan ng mga yung mga papeles. Parang, grabe talaga yung mga panluloko. Pero nakita ko talaga ang panahon natin pasama ng pasama. Kaya kailangan magbantay po talaga tayo. Amen? So next. Okay. It is good to care about justice and righteousness, but when we take up a cause with anger that has generated bitterness. Hindi mo, ako po sa akin andun yung pagano natin sa gobyerno, pero hindi mo naman kailangan na sumama dun mag-rally pa. Amen? Amen. Amen? Alam mo kung ano magagawa natin? Pray. You pray. Yung ang pinakamahalaga po. Okay, next. Ano pa? Pero isa. We become a weapon in the hand of enemy kapag daw po merong bitterness. Next. Don't let the enemy yank your chain. Ano ibig sabihin mo? Pag may bitterness po, sige natin yung po panahon ng Israelite na nakupog nilang mga Israeli, when the Assyrian people converted the people of Israel, na-excite sila, lahat ng mga prisoner, kasi sila yung sumakop
Napaka-cruel po historically ng mga Assyrian. Grabe po yung ginagawa nila pagpapahirap. Ito po, ang tanong ito. They put hooks. Ano po yung hooks? Sa lip ng mga Israelite dito sa bibig. Tapos dami pa mga tao ngayon, hindi mag-person. Yun yung parang simbolo ng magiging alipin or prison. Kasi ano ka? Nilalagyan po nila ng hook ang lip ng Israelite at chain. Alam mo yung chain, di ba? Kadena. Tapos pagkakabit-kabitin ka. Imagine mo yung chain dito, tapos kakabit mo sa kabila. Eh, imagine mo isang bumalaw lang, hindi na kayo lahat. Di ba? Hello? Sige, ate. They don't have a choice about which direction to follow. Whoever was jumping the pool. Kung saan mahila, doon kayo. Kasi hindi sakit mahila yung bibig mo. Wala kang choice. Amen? Ganun po yun. Sige, yan yung matter. That's when we allow the hook of bitterness that take hold in our hearts. Pag may bitterness, parang ganito. Hindi mo mapigilan. Wala kang choice. Kasi ngayon na kumakain sa'yo. Sige, pakita mo yung picture. Ayan, medyo kasi yung mga yan Kaya po tinitignan niyo po, nilalagyan po nila ang hook. Yung mga Israelite dito. Yung picture ako na nandun, hindi masave hindi ko alam bakit. Hindi ko marunong kung anong file yun. Kasi safe. Imagine mo, pag may bitterness, ang Diablo, hinihila ka niya. Pag may bitterness. Diba? Pag may bitterness, di ka na makatulog. Diba? May isip mo lagi. Amen. Okay, next. Bitterness become foothold for the enemy and we become prisoner. Ito ay makukulong kapag meron kang bitterness sa puso. Ephesians, yung kanila po sinabi ko. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry. Ito nga yung sinasabi, huwag mo na mahayaan lumubog ang araw na hindi kayo magkakaayos. At ang pinapakita po doon, yung talagang pagdadala ng sama ng loob. Actually, hindi ko maano na literally talaga na kailangan lumubog ang araw. Kasi may mga pagkakataon po. May mga sakit sa kalooban na hindi madali. Amen? Hindi naman yung okay na rin, bukas okay na agad, hindi agad. Pero hindi pinapakita po na huwag mong hayaan na kakainin ka o magiging buhay mo yung bitterness. Di ba? May mga tao po, talaga sa totoo lang, ang tagal-tagal na panahon na. Pero dala-dala pa rin. Let's example po si Joseph. Di ba? Kung si Joseph, meron talagang pain na magtali ng sama ng loob. Yung mga kapatid niya, di ba? Ginusto siyang patayin. Tapos di nga siya pinatay, binenta naman siya, nag-ialipin siya, hindi maganda rin yung kanyang karanasan sa Egypt. Pero yung nilog ng Lord, di ba, nung makita niya na, pwede niya lang ano yun alam mo yung bumante. Kayo dito na ako ngayon. Nakikita niyo ba mga kapatid? Pero never na nag-ano si Joseph. Hindi niya lang mapigilan sa huli, di ba? Hindi niya mapigilan, hanggang umiyak na siya, tapos yakap niya yung mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya takot sa kanya kasi syempre, di ba? Alam nila na nakagawa sila ng masama sa kanilang kapatid. Pero yun nga, it turned out good. Amen? Pero mga time na ang gawa ng kaaway, pero ang Diyos binabaliktad yan po yun. Amen? Ano ka ng Diyos Sabi mo sa'yo katabi, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pababayaan. Kahit ang plano ng kaaway, plano ng ibang tao na mapasama ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Anong plano ng Diyos? Pagpapalain ka, hindi ka ipapahaba. Kahit ka din. Okay, next. Mabilis ka po ito. Lapit ka. Okay, the knockout antidote to bitterness is... Ano po, mga kapatid? Forgiveness. Pagpapatawad. Okay. Sige. It dissolved by the purifying power of forgiveness. Kapag ang bitterness na natin, ang mawawala yan, matutunaw yan through forgiveness. Now, next.
All the unrighteousness in our rage is purged na natanggal, na alis by the power of forgiveness. Ang forgiveness po kasi ito, binidesisyon po yun. Amen. Choice. May time mahirap, di ba? Lalo kung mas matindi yung ginawa sa'yo, pero you learn to forgive sabihin na natin, one face at a time. Hindi naman agad-agad na friendship kayo. Agad, hindi naman po eh. Pero you learn to forgive. Meron po ako narinig na nagagawa, sabi niya, bawa, nagkagalit kayo, o talaga matitigal, pinag-awayan nyo. Hindi mo naman kailangan na friendship na tayo, parang nagpa-plastic mo kayo nun. Kumbaga, you learn to, imbis na maisip mo yung mga negative things na nagagalit ka, you learn to pray at i-bless. Amen? Sabi nga, i-bless mo yung itong person, di ba? Nakuha niyo ba, kapatid? Amen. Ganun po ang Panginoon, iba talagang Lord eh. His ways are not our ways. Amen? Kaya kung pag meron kayong naiisip ko lang, naiinis ka na. Diba? You learn to start to pray for him or for her. Lord, huwag mo namang ipag-pray na Lord, sana huli na siya rin. Huwag naman yun. Kasi may ipag-pray mo na, Lord, kung anong may pinagdadaanan siya, baka kaya gano'n, Lord, ikaw mag-heal sa kanya. Diba? Amen! Nagparo ba kayo? Sige nga po, palakpak na ang tulog. Tulog. Sorry. Kaya tinatanong ko, alert ko kayo eh. Ha? Sige po, palakpak na ang magising. Palakpak natin ang Lord. Ang gaya na po palakpak eh. Okay, next. Okay, hindi lang po ito apply sa personal level, kumbaga, sa lahat ng panahon, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang Diyos po, hindi lang po siya pag-spiritual, kakala nila pag-simba lang, pag-tuwing ko lang, hindi po. Amen? Ang Lord, concerned siya in every aspect of your life. Diba? Kahit yung magiging partner mo, lagi sa mga single, diba? Huwag pa yung mga bata, yung mga pwede na. Wala pa ata, no? Wala na, no? Mga taken na ata. Kasi mga bata pa to, bawal pa kayo, ha? Diba? Yung lahat ng aspeto ng ating buhay, concern po ang Panginoon. Amen. Pag-aaral mo na, trabaho, relationship po sa iyong asawa, sa kapatid, lahat po yan. Okay, next. It's a bigger, wider persuasion in politics. Yun yung kanina sinampol mo po. Nation, ating bansa, organization, a company, or celebrity kasi minsan. Minsan kasi akala mo parang normal lang, pero yung pala minsan natataliman din pala. O, di ba? Sinunod ng Miss Universe dito, isang araw. Diba? Baliktad daw yung ano tawag ito, panalo. Diba? Isang nakainis. Okay? So yun po. Next. Bigay kanina. Forgiveness. Okay. It's like a radioactive waste of chemotherapy on the cancer of bitterness. Para daw po yung chemotherapy na pumapatay. Sabi po ng mga science, mostly ng mga sakit ay nag-start sa mga bitterness. Kasi nga, di ba, pag nagkakaling ka ng lagi, sasakitan yung titib. O ano pa, may stress yung heart mo. Pag na-stress ang heart mo, sunod-sunod na yan. Di ba? Makakaranas ka na ng mga stress, tapos makakaranas ka na ng mga pain. Kaya mas maganda nga daw po lagi, sabi nga ni Mami ko siya, happy lang lagi. Amen? Amen? Kaya pag may mga nakakagalit, padaanin mo lang. Sino po mga naggalit dito? Nagmo-motor, nagda-drive, yan, mo-motor. Taas ang kamay na mag-motor. Yan. Gusto kasi kayo lang sa motor. Di ba? Maraming mga kamote driver, di ba?
Alala ko yung kaibigan ko po, sabi niya, kasi alam mo yun, hindi lang yung siya, yung mga kamote, alam mo sabi niya, dito taga dito sa niya, tapos umalis na yung tumakbo na, sabi niya, maupo, ganyan ka rin! Ganon. Diba? Basta parang gusto mo lang, mag-retaliate eh. Dapat ganun. Imbis na first blessing. Ang hirap, no? Ang hirap magpakristyano talaga, di ba? Kasi baliktad eh. Pero yun talagang hinihingi ng Diyos sa atin. Be holy for I am holy. Hindi naman tayo perfect, pero pina-perfect tayo sa kanyang righteousness. Dahil si Jesus ay nasa atin. Amen? Amen. Napakabuti ng Lord kasi talagang yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pag-uunawa sa atin. Kaya ka diba sabi, pag di ka marunong magpatawad, kung tayong ama, ang ating ama, pinatawad tayo. Sinagaan niya tayo. We learn to forgive too. Hindi madali, kapatid. Hindi po madali. Kasi nga, it takes the Holy Spirit na kumilos sa puso natin, sa buhay natin, to do it. Sa sariling ating lakas, hindi po natin kaya yun. Sa totoo lang po. Pero it takes yung pagbabago ng Diyos sa buhay natin at pakita sa ating buhay. Kaya marami po, ako po, pag-observe ko po halita na, mga gumagawa ng mabuti. In spite na, alam mo yun, merong puso na to help others, yung talagang bigay lahat. Tanungin mo, mga born again. Amen? Amen. Kalimitan. Kaya maraming mga tao, inaano ang mga born again. Ano ba, ikaw, inaabuso. Hindi magagalit yan. Diba? Kasi pagdating sa mga diba, dati hindi ka naman pinapansin, pero pagka nagkaroon kayo ng problema, pati pagsimba mo, damay. Yan ba? Yan ba yung mga nag-church dyan? Diba? Nadadamay no? Samantalang dati, wala naman. Pero yun nga. Kasi sa totoo lang po, katulad ng Wednesday, di ba? Yung topic natin ng Wednesday. Sabi, pag daw po, sa listahan po ng ni Satanas, number 1 po mga anak ng Diyos. Kaya lahat gagawin niya para sugdain. Di ba nung nakarang dito si Pastor Rico, ay si Brother Rico pala yung message. Di ba? Yung armor of God kailangan. So, amen? Okay. Next, it will kill it all and give your heart leave. Ang forgiveness po yun yung sabi nga, kasi true forgiveness, unang-una kaya magagawa mo yun dahil sa love. Amen? Amen. Diba ang anak nga, ang magulang, sino mga magulang dito? Magugulang, meron? Magulang, diba? Kahit kahit sabihin na natin kahit wala kang anak pa o kahit sa pamilya. Magugulat. Diba? Minsan kahit masalimuot yung naging relasyon nyo, pero yung pagmamahal, ano pa rin na sinasabi? Ma'am, ano pa rin yung pagmamahal? Kahit iba, mali or masalimuot yung relasyon nyo, pero in the end pa rin, yung pagmamahal pa rin ang magtatakit. Diba? Mga lalo, magulang nga, mga anak, o kaya kapatid. Diba? We learn to forgive. Amen. Kasi pagmamahal nga. Kahit tayo mga Kristyano, hindi naman po tayo perfect Marami tayong kahinaan. Marami tayong magandang ugali. No? Pero salamat kay Lord kasi pinag-isa niya tayo sa isang pag-ibig ng Diyos na siya yung nagtatakip ng mga kasalanan natin, yung mga weaknesses natin. Amen? Kaya sabihin mo sa kanimo kapatid, Kapatid! mahal kita. Mahal kita. Mahal sino ka man. Sino ka man? Robin, ikaw ba yan? Sharon, ikaw ba yan? Amen! Amen. Iba tayo ng Lord We learn to accept one another. Diba? Iba tayo ugali. Diba? Meron dito ang ugali, tahimik lang. Meron dito ugali, talagang lahat friends. Diba?
Meron mga ugali, laging early bird. Sinabi, laging early bird yan. Pero naunahan kayo kanina nila, ano, Harvey? Pero naman, laging late. Ay. Sige. Amen. Tatawa-tawa kayo, ah. Sabi nga, kailangan daw po ang disiplina na nagsisimula sa ating pamilya. Diba? Kapag daw po tayo ay napapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mas mapapagkatiwalaan ka sa malaking gawain. Diba? Pag sa small thing pa lang, mapapagkatiwalaan ka rin. So, ang Lord talaga, pag gano'n, may time, di mo alam, gagamitin na ng Panginoon sa mas malawak ng gawain. Amen? Amen. Okay, next. Pinag-pinto na ako, bilis eh. Okay, sabi doon, surely God is looking for vessel. Vessel po, lalagyan, sisiglan. That are clean, holy, and pleasing to Him, sanctified and ready to use for the perfect purpose. Kaya, sabi nga, ito po yung pinakalasan, yung illustration ko po, ang nagdadala daw po ng bitterness, para ka daw po nakasakay sa bangka. Bawa, bangka. Sino nakasakay ng bangka? No? Pupunta ka sa kabilang ibayo. So, kailangan, may bangka ka, ano tawag doon? Sagwan. So, para makausad ka, syempre, sasagwan mo. Pero kapag daw may bitterness ka, kahit anong sagwan mo, hindi ka makakausad. Bakit? Kasi, nakatali ka pa. Katulad ng kanina sa mga Syrian. No? Hindi po madali, sa totoo lang po, dahil sa dami ng nararanasan natin, iba-iba. Hindi ko po alam ang nararanasan nyo personally, hindi ko nararanasan nyo ano yung mga ngayon nararanasan nyo, pero ang Diyos, kilala po kayo. Bilang ng buhok nyo, alam niya, kahit na uubos niya. Hindi ba naubos niya? Amen? Kilala tayo ng Diyos. Kaya, ang antidote sa bitterness, ano po? Forgiveness. Laging mag-forgive. Amen. Laging mag-let go. Mahirap, no? Mahirap talaga, pero sa biyaya ng Diyos magagawa natin. Di ba sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Siya nagbibigay ng lakas. Amen. Amen? Amen. So kaya yung puso natin ngayon, kaya hawakan mo yung mga puso. Ayan, puso nyo. Saan ang puso nyo? Ito, dito. Sa kaliwa. Yan, yung puso na yan laging ibigay sa Lord. Amen? Amen. Etong puso na to, lagi sa lamahan. Kaya dapat lagi ibigay kay Lord. Sabi ng mundo, follow your heart. No, follow Jesus. Amen. Follow God. At ang puso nito, kailangan ibigay sa Diyos natin. So yung mga bitterness, aminin nyo man hindi, meron yan. Dala-dala, pinanin, itinago, pinahon, scotch tape. Pinagkatago-tago, pero meron pa rin ibigay sa Diyos. Para magkaroon tayo ng isang sisiglan o puso na tunay at malinis sa harapan ng Diyos. Amen? Sige po tayo lahat ay tumayo.